Aniya ang mga nagunang tudling sa Ronda Brigada. Tricycle driver nga matod pa nangawat og cellphone aminado sa aligasyon. 979 ka barangay sa tibok Sorsogon gideklara ang drug cleared sa tuig 2021. Pagbuhi og hayop inay anak gitawag og selfish ni Pope Francis. 21,819 kabagong COVID-19 cases sulod sa kaadlaw, pinakataas ng natala karong tuiga. DTI miingon nga walay shortage sa supply sa paracetamol, apan taas lang ang demand. Election gun ban ipatuman karong Enero 9 hangtod Hunyo 8 ning tuiga. Fluvial procession o guban pang aktibidad sa Senior Santo Niño de Bula Festival magpabiling kanselado karong tuiga. Presidential bets miubos na sa 11 ang ihap. Mayong gabi, adlaw Biyernes, Enero 7, 2022, live, gikan din sa Brigada News Center. Kami ang inyong mga kabrigada nga maghatag sa inyong mga balita, dili lamang sa Sorsogon, ingon man sa managlahing rehiyon. Kini ang Ronda Brigada. Sikop ang usa ka tricycle driver nga nangawat og cellphone sa kauban nga customer sa usa ka tindahan sa Barangay Lagaw, Jensen, alauna kagahapon. Yang kunusab sa driver ang maong aligasyon. Ibrigado mo Rona Muhemulta. Makit-an sa CCTV footage nga nauna og abot sa tindahan ang duha ka babayi. Og sa dili lang dugay, miabot usab ang tricycle driver nga matud pa sa tindera nagpalit og sigarilyo. Mga pila lang ka minuto nagdali-dali og hawa ang driver. Makit-an usab nga nagkaguliyang na ang duha ka babayi tungod na wala ang cellphone niini nga gibutang sa istante at ubangan sa tindahan. Matud pa sa tindera sa tindahan nga human sa nahitabo gilayong gilocate sa tag-iya ang cellphone niini. Una nag-interview sa sakua kay sa tunga otong duha ka babae. Tapos sa tunga company, siko okay anapod ko habang gasulat siya pangutana sa akong pangalan, tigasulti ko. Ya mo to nagabot ang sikad. Driver nagpalit og more. So gitagaan ako. Tapos putol-putol pa itong pag-ano namon. Unya pagka taud-taud balik ta putol sikad palit og snobie. So gitagaan ako nya diri taw-taw may customer nag-adto diri magpa-load. So dito na pud ko sa customer. So wala na ako kabalo kung unsa to kay nagpanik naman sila taod-taod si unsa to. Nya akong cellphone tinawala. Ha? Asa na mo gibutang? Dito ya daw gipatong. So wala na ako kabalo. Wala ko kakita kung basta wala ko kabalo kay nagpanik na sila wala daw lain amo lang daw to si ka-driver ang nagkuha. Nag-report na sila sa opisina nga, ma'am, among cellphone nawala. Amo na to, na sila. Nagpanik na sila nga, dali-dali sila tawag sa office nila. Ang sospek nga si alias Romel, residente sa Barangay San Isidro, Jensen, aminado sa maong aligasyon. Depensa ni ini. Kita ko cellphone sa may kilid sa tindahan niya. Kung gidala, kauman, nga kay nananawag niya, di mong kubalo. Sa pagtubag. Di, nadala na kong balay. Mo to nga, na-trace na, nakuha dito sa balay. No, to, ni Kuya ko sa prostitution nga. Ato bangon ako. Di pa siya pasaylo na nga. Nadala na ko sa ipon balay. Sa bagay, wala man ako nagdalag layo. Naraman sa balay. Alam mo, may magkuha na ko sa bag na. Ano, sabay naman na sa tawag nila qualified tip. Kawat. Wala man na yung kung ikawat na, sududan na lang, naman ko sa layo, itong ikuha na ko.
Abi na po ato ma'am, ang tag-iya layo, aka nang nilakaw na ba? Ay, tindahan mong siya. Diri sa banda, nag-istoryahan ay, nagsigilag, nag-istoryahan. Diri ko speakers, layo na good. Kuha ng cellphone, sulbusan, ulit ko balay. Una kong ikuha na, huwag mo balong ilaha yun. Una ko. Kaya, mangkon juga nga mali gito. Naghangyo usab kini sa tag-iya sa cellphone nga unta mapasaylo kini sa iyahang gibuhat. Ingon ako sa tag-iya nga, sayloan po ko niya kay kita na po niya kung samad, kapag samad sa kutel, daron sa maluoy, maroon na po. Sa karon gipasakaan na og kaso nga theft ang suspect. Rona Mohemolta, be proud of Jensan again. Barug, Jensan! Mi-surrender sa sabakan sa gobyerno ang 14 ka miyembro sa Bangsamoro, Islamic Freedom Fighters kuna BIFF. Asa duhan ini ang menor de edad miaging Enero 6 sa barangay Salunayan, Midsayap, Cotabato. Gi-turn over usab sa mga mi-surrender ang 7 karmas lagip ang usa ka M16 rifle, usa ka M1 Garand rifle, usa ka M14 rifle, 2 ka caliber 50 modified Barrett sniper rifle, usa ka 7.62 mm modified Barrett sniper rifle, usa ka caliber 45 pistol ug mga bala. Ginaawhag sa gobyerno ang uban pa nga mga rebelde sa pagbalik sa sabakan sa gobyerno alang sa kahapsay kalinaw sa tanan. Nakatala ang nasod og 21,819 kabag-ong kaso sa COVID-19 sulod lamang sa usa ka adlaw. Mao kini ang pinakataas nga kaso nga natala sulod sa usa ka adlaw karong tuiga. Alang sa dugang detalye, ani ang report ni Kent Abrigana. Pila ka tuig na nga nagatrabaho dinhi sa usa ka barbershop si Jonoy. Sukad nagka-pandemya, dako ang napakya sa iyang makuha nga sweldo. Hilabi na ning nagpatuman ang LGU Jensan og lockdown ning mga milabayng tuig. Maong inaampon ini nga unta. Dilit na mosaka ang kaso sa mga nataptan og COVID-19 sa nasod. Mga sir, balaka pa miya na sir kaya siyempre ang atong pinabuyan na sir ba maepektuhan mangod. Siyempre kung magkusog ang kuwante sa bahin sa kanang sa COVID, di wata income na sir. Apan sa kinaulahing datos sa Department of Health, nakatala ang nasod og 21,819 kabagong kaso sa COVID-19 sa tibok Pilipinas kagahapon. Ning bulan sa Setyembre, ulahing nakaangkon og pinakataas nga reported case ang nasod nga anaa sa 18,396 cases. We were hoping against hope na hindi mangyari pero we were expecting that kasi even in the absence of the Omicron variant, remember that there were still sporadic cases of COVID during that time. Therefore, that only means to say na meron pang possible routes or possible sources na magkaroon ng surge or ng wave. Mao nga si Shai, ginasiguro nga ginasulod ni ini ang health ug safety protocol arong matabangan ang ato mga frontliner nga mapakgang ang pagkuyana pa sa COVID-19. Maghalong jud sa sa kaugalingon tapos social distancing jud kung masay tapok dili jud pwede magtapok ingana say. Kalabutan ni ini, mikabat na sa 43 ang ihap sa mga na-detect nga kaso sa COVID-19 Omicron variant. Kent Abrigana, be proud of Jensan again. Barug, Jensan. Tuig kanselado gihapon karong 2022 ang fluvial procession ug uban pang aktibidad sa Senior Santo Niño de Bula Festival. Matod kay Father Ricky Legario sa Santo Niño de Bula Parish Church, padayon gihapon ang novena nga nagsugod kagahapon hangtod sa Enero 14. Samtang sa mismong adlaw sa kapiestahan, Enero 15, adunay 11 ka misa ang ipahigayon nga ang mga simbahan. Ang pagkansela sa mga highlight nga aktibidad sa kapistahan tungod sa sitwasyon karon nga anaa gihapon ang bahad sa coronavirus disease 2019. Matud pa, paningkamutan sab sa simbahan nga dunay live streaming matag misa alang sa mga dili pisikal nga makatambong.
of Trade and Industry nga walay shortage sa supply sa paracetamol apan mitaas lang ang demand. Sa usa ka consumer advisory, gibutyag niini nga normal ra ang nasinatiang pagtaas sa demand sa maong tambal tungod na sab kasagaran nga masinatian ang ubo, sipon o hilanat matag bulan sa Enero tungod na sab sa lamig nga panahon. Matod kang DTI Secretary Ramon Lopez nga temporaryo nga nahurot ang duha sa mga nagunang brand sa maong tambal. Ubus na sa 11, gikan sa 15, ang ihap sa mga presidential bet nga masunod sa balot alang sa 2022 national elections pasigiri sa pinakalahing tentative list sa COMELEC ning adlong Martes, January 4. Pipila sa mga nawala sa listahan, mao sila si Hilario Andes, Danilo Lihay-Lihay, Maria Aurora Marcos ug Edgar Niez. Samtang nagapabilin gyapon sa 9 ang ihap sa vice presidential aspirants. Samtang unom sa mga mudaganay sa pagkasenador ang gitanggal sa COMELEC nga gilangkuban nila ni Joel Apolinario, Oscar Arcilla, Diviendo Biazon Sr., Samuel Hardin, Mark Anthony Lacap ug Norman Marquez. Nakaapekto karon sa Mindanao ang easterlies kun ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko magadala kini og init nga panahon ngadto sa mapanganurong kalangitan. Alang sa dugang detalye, ibrigada mo Ken Abrigana. Dako ang halin sa baligya nga buko juice ni Nong Hashirin kaganihang buntag. Kini tungod na sab sa init nga panahon nga nasa natian kaganiha. Mapod niya nga unta magapabilin ang init nga panahon. Oh, kusog lang buko kung init pero kung tingulan ay bagyo sa to ula. Minus pinakagamay na income na to. Tasa nang 600, 400 ana. Matod sa Pag-asa, makasinati og init nga panahon ang dakong parte sa Mindanao tungod na sab sa epekto sa easterlies kun ang init nga hangin nga gikan sa dagat Pasipiko. Sa kasalukuyan kasi, northeast monsoon o amihan ang siyang umiiral sa bahagi ng Hilagang Luzon. Easterlies naman o yung nagmumulang hangin sa dagat Pasipiko ang siyang umiiral sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Apan makasinati og mapanganuron nga kalangitan ang mga anadool sa bagatang parte sa Mindanao. Saysay usab niini nga nagyapon ng syansa sa mga pag-uwan sa hapon o gabi tungod na sab sa mga localized thunderstorm. Dunay syansa usab sa mga landslide ug flash flood. Maong pahimangno sa Pag-asa sa mga nagapuyo sa low-lying areas, mamahimong alerto. Kent Abrigana, be proud of Jensen again. Barug, Jensen. At tangisa mong pagbalik, 979 ka barangay sa Tibok Soc-Sargen ideklarang drug cleared sa tuig 2021. Election Kanban ipatumara karong Enero 9 hangtod Hunyo 8 ning tuiga. Ang buhi og hayop inay anak itawag og selfish ni Pope Francis. Karang sa pagbalik sa ronda. Brigada! Tagipagawas nga dato sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDEA 12, anaa sa 979 ka barangay sa Tibok Soc-Sargen ang gideklarang drug cleared sa tuig 2021. Ibrigada mo, Rona Muhimulta. Sa kinatibuk ang ihap nga 1,158 ka barangay sa Soc-Sargen, anaa sa 979 ang drug-cleared barangay, kung asa 133 ka barangay ang gikan sa Sarangani Province, 160 sa South Cotabato, 443 sa Cotabato, 233 sa Sultan Kudarat, ug napulo sa General Santos City. Duna usab nagpabilin nga 156 ka drug-affected barangay asa upat niini gikan sa Sarangani Province,
Province, 31 sa South Cotabato, 1 kagatos sa Cotabato, 5 sa Sultan Kudarat, ug 16 sa General Santos City. Duna usab nagpabilin nga 4 ka unaffected barangay gikan sa South Cotabato, 4 ka certified unaffected barangay sa Sarangani Province ug South Cotabato, ug 11 sa Sultan Kudarat. Nakapahigayon usab ang PDEA 12 ug 1,305 ka operasyon batok iligal nga droga milabayng tuig 2021 asa 1,335 ka mga sospek ang naaresto. Naka-recover usab ang operatiba og 1,522 ka gramo sa shabu, 254 ka gramo sa gipauga nga dahon sa marijuana og 35,234 ka mga tanom nga marijuana. Sa kinatibuk-an, anaa sa 17.5 milyon ka pesos ang kantidad sa mga na-recover nga iligal nga droga. Rona Mohimolta, be proud of Jensan again. Barug, Jensan! Magsugod na karong Domingo ang pagpatuman og election gun ban maong ang mga personahe sa General Santos City Police Office. Dunay mga gihan-ay nga malakaang aron mas hapsay ang pagpatuman niini. Ibrigada Morona mohimulta. Sugod Enero 9 karong tuiga, 4 ka bulan una ang national election, sugdan na ang implementasyon sa election gun ban. Ilawom kini sa COMELEC Resolution number 10728 asa ginabawal ang pagdala og bisan unsa pa man nga matang sa armas, gawas na lang sa kapulisan, sundalo ug uban pang law enforcement unit nga on duty. Matud pa ni Police Lieutenant Colonel Ruilito Lumigid, Chief Operation Management Unit sa GSCPO, nga bisan pa man lisensyado o dunay permit to carry nga dokumento, dili gihapon kini pwede ilawom sa nasangpit nga COMELEC resolution. First, pinagbabawal talaga yung magdadala ng baril, no? Starting this January 9 to June 8, no? And this is election period time na. So aside sa baril, automatic yung mga ammunition o yung bala, no? Then consider din bawal yung mga immediately weapon, no? Yung mga kutsilyo. So, pinagbabawal po yan under sa COMELEC resolution. Okay. Even license firearm, even mayroon siyang yung permit to transport or permit to carry firearm, yung PTC nila, tinatawag PTC. So, bawal talaga, no? May mga civilian kasi nga may mga license na baril. At the same time, may permit to carry sila outside residence. So, bawal po yan, ma'am, starting this January 9, no? Onward. Pero pinagbibigyan ng exception, lalo na yung mga uniform personnel natin, no? Itong PNP at saka yung military, no? At saka yung other law enforcement personnel. Considering na naka-uniforme po, ma'am, no? Kuan yan, ma'am, yung certificate of authority, galing pa rin sa komisyon, ma'am, even kaming mga PNP. So, lalabas pa rin yung certificate of authority namin na pwede kaming magpagdala ng baril. Gawas sa ginabawal ang pagdala og armas, gawas sa balay, bawal usab ang pagkuha og mga pribado nga security o pulis sa mga mopapili nga politiko. Dili matud pa sila magduha-duha og sikop sa mga violator. Actually, ma'am, general rule, bawal talaga, ma'am, no? Yung pagkuha ng security or police escort dito sa tumatakbong politiko, even yung mga dating politiko tapos nagpare-eleksyon. However, may nagbigay din sila ng exemption based na rin sa threat assessment na kanilang status din, no? Pero nag-a-apply din ito sila, no, ng approval sa komisyon upang mabigyan ng certificate of authority. So, pero ang isa sa requirements diyan, dapat yung escort nila is only PNP personnel or yung sa military. Pero once nga nag-duty sila, ma'am, in uniform talaga sila, no? Bawal talaga magkuha sila ng security na civilian, ma'am, no? Puhulog siya na private armed group. So, during this time, ang pwede lang ma-approve sa kanila o depende din yan sa Commission on Election kung i-approve is from uniform personnel at saka required talaga nga habang nag-duty sila naka-uniforme po sila, ma'am. Magbibase naman tayo dito sa revised penal code natin. So, pasok pa rin siya sa Republic Act 951, yung illegal carrying of firearm and deadly weapons.
Tapos yung penalty nito ma'am is aggravating circumstances ma'am, mataas no. One step higher no, compare to other cases not belong to election period. Nakahan ay nausab ang mga laka nga ilahang pagabuhaton aron mapatuman dili lamang alang sa election gunban apan ang seguridad labi na sa pagsugod sa kampanya ug atol sa adlaw sa eleksyon. Not only gunban ma'am no, para mapatuman natin yung in general yung peaceful talaga from the very beginning of election time from January 9 to June 8 no. Hindi lang man gunban yung pinapatupad talaga natin no. So ang ginawa naman ng kapulisan ma'am ay actually mayroon kaming sinusunod ngayon na 5 Ps in managing this 2022 national and local election. Una-una dito yung tinatawag namin na predict no. Then number 2 yung prepare, next yung prevent no. Tsaka perform. Yung perform yung during sa election na to nandoon na yung mga deployment namin. At saka yung post-action. So, nagkaroon pa rin tayo ng mga retrieval ng mga machine. Kasi machine pa lang yung gagamitin natin. Part ng prevention din, ma'am, is yung conduct ng checkpoint natin. Kasi pangatlong 5 Ps is prevention. So, continue yung checkpoint natin, no? Starting this January 9, it's like exactly 12:01 in the morning. So, ma-activate na yung Comelec checkpoint natin no, in 8 police station, and we have also in 5 border no, checkpoint para isa sa part of the prevention. And conduct of police visibility, ang tinatawag natin no, yung patrolling. Then we have also sa observation sa itong minimum public health standard din kasi continue pa rin yung pandemic natin no. Maong nagapangayo kini og kooperasyon gikan sa katawhan. Yung sa ma'am, lalo na dito sa in part of India sa GCPO no. Ikuan lang namin no, hindi man ito bago yung election natin. Every 6 years nagkaroon tayo ng national election, every 3 years nagkaroon tayo ng local election, yung mga mayor natin. So be cooperative lang no. Kung ano yung pinagbabawal, lalo na sa DD ng eleksyon, bawal talagang uminom, 24 hours yan, bawal yung may liquor ban tayo dyan. So yung community, be cooperative lang, no? Kasi talagang yung kapulisan at saka yung kasundaluhan natin, yung task force Jinsan, manguhuli talaga yan pag may mga violator. So kami naman ay sumusunod lang kung ano yung binigbigay ng komisyon. Kung sabihin sa komisyon na talagang bawal yung ginawa nila, so huhulihin talaga, no? So sana maintindihan ng ating constituent at saka papalo lang sila para wala ng problema. Rona Mohemolta, be proud of Jensan again. Barug, Jensan! Itawag na selfish ni Pope Francis ang pagbuhi og hayop inay anak. Kalabot nini. Tunay mensahe ang simbahan sa publiko, partikular na sa mga magtiayon. Alang sa dugang detalye, ang report ni Kent Abrigana. Dinhi sa usa ka pet shop, namalit og dog food si Paul kauban ang iyahang misis. Sama sa pag-alaga ni ini sa iyahang anak, ginasiguro sab ni ini nga himsok ang iyahang mga alaga nga iro nga ilan ang ginakonsidera isi parte sa pamilya. Saysay usab ni ini nga una pa man kini nagkaanak, nag-aalaga na kini og iro nga iya usab ginakonsidera nga anak. Alam mo, hindi lang sobra pa sa family. Kasi try to imagine pag nagkasakit ang anak ko, pwede yaya na lang ang magdala sa clinic or sa hospital, no? Pero pag ang aso ko magkasakit, ako mismo nagdala sa clinic. And then pag sinabi ng vet na you have to buy this, ito, wala ka magawa. Kailangan mo talaga bilhin. So minsan nagreklamo si Mrs. kasi yung effort ba na sa finances, hindi basta-basta. Usa lang si Jobber sa pipila ka mga magtiayon nga nag-aalaga og mga iro. Kung asa ilahan na sab ginakonsidera nga parte sa pamilya. Matod sa mga pet enthusiast, daghan sa mga magtiayon ang nag-a-adapt o nagabuhi raw sa og pet una magkaanak. Actually, daghan yung kaayo mga partners or magrelasyon karon nga gihimo na nilang murag mauni sila ang pets ang gibot nilang connection nila. Na murag nahimo nilang part sa family nila. Murag gibot nilang anak nila. Especially kanang mga couples nga walay
pila na ka years walay anak. Apaning Miyerkules, miingon si Pope Francis nga ang ubang magtiayon kay mas kinauyunan nga magbuhi na lang og hayop inay magkaanak. Anche con l'orfandad c'è un certo egoismo. L'altro giorno parlavo sull'inverno demografico, no? Si vede che la gente non vuole avere figli, o almeno uno e niente di più, no? E tante coppie non hanno dei figli perché non vogliono, o hanno uno e non di più, ma hanno due cani, due gatti, e sì, i cani e i gatti occupano il posto dei figli. Si fa ridere, capisco, ma è la realtà. Kalabot ni ini, dunay miingon nga mahinungdanon nga dunay anak ang magtiayon. Mao nay makatabang si mo sir eh. Pagdako nimo wala ka kabalo sa imuhang unsa ang pagkaugma. Apan ang uban, Lisod ang panahon. No, maabot ra man na ihatag ni God. matod sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish Church, the Pope is just leading them to live out their married life, their commitment to each other. And when you practice the commitment that you have for one another, and this love that you have for each other opens to a new creation of life. mensahe sa simbahan sa mga magtiayon, What is it that the Pope is inviting you? No? Maybe nakalimot na mo nga ang pag-asawa, pagigugma sa usag-usa, o open to children. Kent Abrigana, be proud of Jensen again. Barog, Jensen. Gitubag ni Idol Brigada Elmer Catulpos ang managlahing reaksyon sa netizen, may kalabutan sa iyahang Jensen Dream. Dunay mga nalipay og misuporta ni ini, apan ang uban mi batikos. Apan liyo ni ini desidido si Brigada Elmer nga ipadayon ang iyang damgo alang sa Jensen kung siya mahatagan og gigayon nga magdumala sa syudad. Alang sa dugang detalye, ibrigada mo Hana Perez. Ang Jensen Dream nga naa makita karon sa social media. Gitanyag ni mayoral candidate Brigada Elmer Catulpos kung unsa ang mamahimong hulagway sa syudad sa Jensen kung siya mabutang sa iyang kinahandom nga posisyon. Damgo kini sa usa ka yano nga tubong Jensen aron mamahimo sab kitang like Singapore nga adunay hanay, limpyo ug matarong nga liderato sa social media. Mikabat na sa kapin 3,000 ang likes ug 1,900 shares. Miani kini og managlahing reaksyon gikan sa mga netizens. Dunay mipakita sa ilang mainit nga suporta ug duna poy uban nga mibatikos niini sa programang Tira Brigada kaganihang buntag. Migahin og gigayon ang amahan sa brigada aron nga mahisgutan ang presentasyon nga gipaambit sa katawhan tungod kay matud pa sa pipila nga nag-comment. Imposible ug hangtod damgo na lamang daw ang iyang pangandoy sa Jensen. Ang tubag ni Brigada Elmer Catulpos niini. Attorney Kan, tinuod yun ng imposible, yun kayo ng may tabo. Way lalis din ha, mga katauhan sa General Santos. No? Imposible yun kayo na siyang may tabo nga naman. Dili man kumayor. Okay. Dili man kumayor. Og mamayor ko, posible yun na. Mahitabo yun nagmamayor ko. Kanang imposible, Attorney Kan, sa kanang tagas kayo ng mga structures, daggo kayo ng mga gambalay. Imposible magyud nagdil na to. Okay. Pero kung may tagdil, magyud na mahimo, dili na. Inana ang dili ko mo to nga di na mahimo Attorney kay naabot man gani ang tao sa bulan Attorney Kan. Naghatag sab kini og pamahayag likod sa pagngalan niini og Jensen Dream. Ang hinungdan sa kalisod ug pag-anto sa Jensen tungod kay kining atong mga politiko karon sa Jensen walay damgo Attorney Kan. Walay damgo Brigada Abner kining ato ang mga politiko ingna kuno ko be. Mga katawhan sa Jensen bisan isa lang kadamgo. Kung naaba sila'y damgo para sa siyudad sa General Santos. Isa lang. No? Mao na hinungdan nga grabe ang pag-antos. Naidaghang mga nagkalisod na to mga kaigsunan tungod kay walay damgo Attorney Kan bisan usa lang. Kung sa personal na tong tan-awon kanang mga
nagkandidato karon nga dugay na diha sa panggamhanan. Oh, pangutan na ako no sila kung naba sila damgo bisan usa lang para sa siyudad sa Los Santos. I'm sure wala. Okay. Wa na sila damgo. Matud niya, damgo kini alang si kinatibuk ang syudad sa Jensan nga matagamtaman kung siya man mahatagan og higayon nga modumala sa syudad. Gusto na ko tunikan nga sa kuang lifetime, sa kuang generation, sa tuang generation, sa tuang lifetime, may experience nato ni. Bago man lang mahawa tas kalibutan atunikan, may experience nato ni kining ato ang Jensan Dream. Ang Jensan Dream dili ni bahin kang Elmer Catulpos. Damgo kining atong gina-share sa tanang taga Jensan. This is our dream. This is not about Elmer Catulpos. This is not about me. This is about you, mga kaigsuunan sa dakbayan sa General Santos. Forget about Elmer Catulpos when you talk about Jensan Dream. It's not about me. Alright. Damgo kini attorney-kan sa tanang mga nang dayo din sa tanang naabot sa Jensan. Bisan pa sa kasaysayan sa panahon sa mga ato makigsuonang mga blaans nga naa dinhi, damgo nila nga makakaplag kayuhan ining lugar. Sa panahon sa mga maginadawans nila ni Rajamuda, mao gihapon na damgo makakaplag og kaayuhan, kaugmaon sa ilang mga minahalas kinabuhi sa ilang pamilya dinhing lugar. Sa panahon ni General Santos, mao gihapon at turnikan this dream, no, Jensan Dream, bisag unsa nang imong damgo. Ang atong tawagan na Jensan Dream. Giusa-usa niyag tubag ang mga pangutana sa social media batok sa Jensan Dream. Usa na niini ang pagguha sa pondo. Ang pondo ana kunin mo na siyang tanawon na tunikan. Of course, dito na sa katong mga investors. No, dito na sa mga investors. Gamay kayo na portion na tunikan sa katong atong gibuhat nga plano sa tibuok syudad sa General Santos. Ni-hire ko attorney-kan og pila ka mga urban planner, mga architect, no, para planuhon kung unsa bigay tinuod nga direksyon. So, kana nga plano nakabase din ha attorney-kan. So, kana nga mga detalye dili na to masulti punto por punto sa pagkakaroon kay medyo taas na siya attorney-kan. Unya useless lang po nga ako nang isgutan kay dili man ko mao'y mayor. Kining tanan damgo ug dili matud pa angay nga kaminusan. Nganong Jensan Dream kay kinahanglan mo inspire. Kinahanglan mo padasig sa atong mga katawhan that Jensan, no, ato ning ginabalik-balik, this is our home, ato kining balay, ato kining bahandi ug ato kining garbo. Dako tagutang kabuton sa Jensan at Tornicano kinahanglang ampingan nato ni kining ato ang syudad sa General Santos. Sa una damguro na ni Sir Adel Antonino nga magbutang og fish port sa Jensan. Pero kay mong tan-awon, imposible kayo ginakatawa na siya sa una kay imposible magkain na. Subay niini walay laing tumong matud pa ang video presentation kung dili alang lamang sa kaayuhan sa katawhan sa Jensan. Kung doon natin development projects ng ipatuman, mang dimulis ta, mang phase out ta, na ay makulban o kaldero. Now, kanang mga nagapangutana, ana, dili ba day pwede ma-implement ang kanang mga projects, kanang walay demolisyon, walay ma-phase out, walay ma-displace, o labaw sa tanan kanang walay makulban o kaldero. Dili ba day ay pwede? Kung inana man lang mag-introduce tag ka ng mga development projects, unya na ay masakripisyo na itong mga kaigsuunan, dili na lang ta. Dili na lang ta mag-improve nga naman, unsa may pulos nga mag-develop ta sa itong syudad para mapaangat ang kinabuhi sa itong katawhan. Emotional sab siya sa dihang nahinumduman ang mitaliwan nga amahan nga mo'y nagtudlo kaniya nga magdamgo. Buhi pa imong papa karon boss, usa kay imong kung katubang siya sa imo karon, usa kay imong mensahe sa iya. Atolikan, sayod ko nga garbo kay siya sa kuha. Sayod ko nga katong wala natuman niya nga dreams no nga unta experience na mo. Ako ang ipadayon para nga mahatag nako sa iya sa kay mama o sa ko ang mga igsuon attorney-kan o ako siyang gakson attorney-kan. Kung inana bisan paman sa mga mibatikos kaniya, lig-on gihapon nga mubarog si Brigada Elmer Catulpos sa pagpadayon sa iyang paglansar isip mayor sa Jensan. Ang ilang mga kritiko attorney-kan kung tanawon nimo no, okay naman na kay normal magyud na kanang politika naman ta. Di ba? Nagyud na mga kritiko. Pero kung mo criticize sila sa tuang damgo attorney-kan, meaning sukoday sila nga naay damgo. Ang usa ka tawo nga naga-offer siyang kagalingon para sa kayuhan sa General Santos, masuko sila kay ang ilahang mga amo wala may damgo.
Pero kung atong i-develop lang na para char-char lang, para ingnon lang nga nindot kaayo, pero daghang mga kinabuhi sa mga tao, na sakripisyo, di na ta maghimog development, no? Kay ang purpose para mas kayuhan, di na siya mahitabo, Brigada Abner, kung dili ta suportahan sa kataon una, kinahanglan tang mamayor. Okay. Ang Brigada Group of Companies nga nagsugod lamang sa gamay, pila ka tuig na ang milabay. Mao kini ang iyang nakitang living testimony nga walay mali sa paghandom o kamaayuhan. Kung adunay puso, pagkakaisa at pag-asa, walay imposible. Kini si Brigada Hannah Perez, be proud of Jensen again. Barug Jensen! Hatangi sa among pagbalik. Kakulangon sa supply sa paracetamol ug uban pang anti-flu medicine. Balik normal na sulod sa duha hangtod 3 ka adlaw matod sa PHAP. Orders of price manipulator sa mga tambal ginagukod sa otoridad. Ug supply sa oxygen ug hospital bed sa India kulang na. Kanang tanan atangi sa pagbalik sa Ronda Brigada. Ginapagukod ni Quezon City Representative Precious Hipolito Castelo sa mga otoridad ang hoarders o price manipulators sa mga tambal nga gamit alang sa COVID-19 symptoms. Kinanghirit sa kongresista udungan na usab sa mga report nga nagkaubusan na og supply sa paracetamol na tambal sa hilanat na usa sa mga sintomas sa COVID-19. Ipalihok na ni Hipolito Castelo ang mga ahensya sa gobyerno sama sa Department of Trade and Industry, Department of the Interior and Local Government, Department of Health, Philippine National Police ug local government units. Gihusgan sa magbabalaod na ugtanon nga patuman sa mga buhatan ang mga balaod, regulasyon ug local ordinances na nagabawal sa hoarding ug price manipulation sa mga tambal ug consumer products. Ipainumdum sa Ladies Holon na niadtong nagsugod ang pandemya, pila ka negosyo ug mga adunahan ang nag-hoard ug PPEs, mask ug face shield. Inumdan nga misaka pag-ayo ang presyo sa mga nasampit. Kinahanglan matud pang maprotektahan ang interes sa publiko, labi na mga kabus nga mawadaan unya og akses sa tambal para usab dili mosangko sa hoarding. Ipaniguro sa magbabalaod sa gobyerno o sa mga manufacturers na may igong supply sa COVID-19 medicines. Abot lamang sa duha hangtod sa 3 ka adlaw ay ma-replenish o mapunan ang kakulangan sa supply sa paracetamol uban pang anti-flu pills. Matud ni Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines kun PHAP, Vice President Janet Hacosalem, sa karon doble kayod na mga manufacturers para mabalik sa normal ang supply sa mga tambal para sa hilanat sa Metro Manila. Posibleng mabot lang sa duha hangtod sa 3 ka adlaw ang pagbalik sa supply, samtang mas dugay matud pa og gamay lang sa probinsya. Gihusgan ni Hacosalem na gawa sa brand nga Biogesic, aduna pay ubang brand ug generic medicines nga available sa mga butika. Gihusgan usab nini nga may natigayong hoarding ug pagtaas sa presyo sa paracetamol ug uban pang anti-flu pills. Ngadto Martes nangayog dispensa sa publiko ang local pharmaceutical giant nga Unilab Incorporated tungod sa temporaryong kakulangan sa supply sa ilang paracetamol tungod batud pa sa high demand. Problemado karon ang mga opisyal sa India tungod sa pagsaka sa COVID-19 cases sa ilang lugar. Sa karon ana sa third wave sa COVID-19 ang ilang capital city nga Delhi. Baguhay lang nakatala sila og 58,097 nga bag-ong kaso ug matud pa daghan niini Omicron variant. Base sa report, 1/3 sa nasangpit nga ihap mga residente sa Delhi ug Mumbai. Tungod usab niini gipatuman balik ang curfew sa nasangpit nga mga lugar.
Sigun ni Vaccine Task Force Head Dr. N.K. Arora, misamot ang sitwasyon sa third wave sa ilang lugar tungkol sa Omicron variant kun asa. 81% sa mga gitest positibo sa Omicron. Ang Delhi lakip sa mga pinakagrabe nga naapektuhan sa pandemya kun asa. Kulang na ang ilang supply sa hospital beds ug life-saving oxygen. Kita yung og magnitude 6.2 nga linog ang kadagatan nga bahin sa Nicaragua. Matod sa US Geological Survey nga may sentro ang linog nga 59 kilometro sa habagatan nga bahin sa Corinto City. Nasinatian usab ang linog sa South Central nga bahin sa lungsod sa Costa Rica. Sa karon, padayon pa ang assessment ug monitoring sa otoridad sa kadak-on sa danyo sa nasangpit nga insidente. Hindi madepensahan ni Australian Open champion Novak Djokovic ang iyang 2021 title human makansela ang iyang Australian visa. Sigun ni Australia Health Minister Greg Hunt nga pakya si Djokovic nga magpakita og igong ebidensya alang sa entry requirements. Kay baluang mibiyahe ang 20-time Grand Slam champion sa Melbourne ngadtong Miyerkules human makakuha og medical exemption aron makadula sa season opening Grand Slam. Apan na hold kini sa airport tungod wala gidawat ang medical exemption sa mga dili bakunado pato COVID-19 aron makakuha og visa. Gibutyag sa Australian Border Force nga ugot nilang ginapatuman ang mga palaod ug rekisitos ilabi na karong ana gyapon ang bahad sa COVID-19. Emotional si Dallas Mavericks legend Dirk Nowitzki sa gipaykayong jersey retirement ceremony sa American Airlines Center. Niadto sa seremonya, ang mismong team owner nga si billionaire Mark Cuban gisabit sa rafters sa American Airlines Center ang number 41 jersey ni Nowitzki na midula sukad 1998 hangtod 2019. Dako ang natabang sa German sa iyang team ilabi na sa duha ka NBA Finals ngadtong 2006 hangtod 2007 ug 2010 hangtod 2011 season. Asa nakuha sa Dallas ang pinakauna nga kampyonato na human ang karera ni Nowitzki kung asa ana sa ikaunom sa all-time scoring list sa liga. Gibutyag ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach nga nagpositibo siya sa COVID-19. Sa iyang Instagram post, miingon si Pia nga nataptan siya og COVID-19 samtang anaa sa bakasyon sa London. Sigun niya halos tanang COVID-19 symptoms iyang nasinatian og kapin usa ka semana. Sa karon usa lang ang matud pa ka adlaw nga makumpleto na nila ang isolation kauban ng iyang igsuon og negatibo na silang duha sa COVID-19 test. Dako ang pasalamat ni Pia tungod wala nataptan ang iyang mga ginikanan. Human ang nasinatian, ginaawhag ni Pia ang publiko nga dili gayud magpakampante ug sundon gayud ang minimum health standard. 7 ka bulan na ang kamaguangang anak sa singer-actress nga si Roxanne Barcelo. Gipakita sa celebrity mom sa social media ang iyang picture sa iyang baby isip parte sa 7th month celebration ni ini. Ang maong litrato gisuportahan sa mga fans ug followers ni Roxanne pinaagi sa pag-like og heart sa photo. Matod kang Roxanne ang iyang anak ang iyang focus sa karon ug siya usab ang iyang ginakuhaan og kusog aron magpadayon sa kinabuhi luyo sa mga ginatubang nga pagsulay. Samtang dugay usab nga wala gipakita ni Roxanne ang hulagway sa iyang non-showbiz partner. Apan sa iyang latest post, iya nagyud kining gipakita sa publiko. Dako ang pasalamat sa aktres tungod anaa sila sa mayong kahimtang kauban ang iyang pamilya. Ayaw mo kalimot nga i-subscribe ang official YouTube channel nga Brigada News TV Official aron updated kita sa mga balita. Kung aduna pud mo'y mga pangutana
kabayan sa ato mga produkto sa brigada, pwede mong mukontak sa numero nga 0970-277-7730. Mao ka na ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlawng Biyernes. Mga storyang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada News TV. Ako si Brigada CJ Saring. Be proud of Gensan again. Barog Gensan! Kinatibuk ang pagserbisyo hatud alang sa publiko. Walay sagol bakak, tanan alang sa kamaturan. Sagot kita, kini si Brigada Attorney Canbalyeque. Be proud of Gensan again. Barog Gensan! Ug kini ang Ronda Brigada!